Maayong odto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo, dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kiniyo higala, Liza La Victoria. Karon Pebrero 14, tuig 2026, among ihatod diha kaninyo ang pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban sa puwersa sa katawan sa Dios. Kini si Andrew Sinining. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdalakan nato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan og kalampusan nini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong semana ha. Nagkalain-laing student organization sa Adventist Medical Center College Iligan naglunsad sa Bangon Iligan aron sa pagtabang sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Basyang. Operasyon Limpyo gipahinungod alang sa mga biktima sa baha sa Iligan City. Og Adventist youth leaders sa Southern Mindanao mas gipaligon sa pagdumala atol sa leadership training. Gikan sa higusang pwersa sa mga katawhan sa Diyos, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinulanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuoran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Diyos o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Paglaom sa dihang naigo sa Basyang ang Iligan City, dagang pamilya ang nabilin nga walay kasiguruhan apan wala sila pasagdi. Kay karon nagkalain-laing student organization sa Adventist Medical Center College Iligan ang mitindog og naglunsad og Bangon Iligan aron motabang sa mga naapektuhan. Ania si kapaglaom Yashi Foy Padua alang sa detalye. Unsa ka luoy, kadaot o kasubo nga nasinati sa Iligan City human kini iguan sa bagyong Basyang nga naglandfall niadtong Pebrero 6 ug City 2026. Daghang panimalay ang nalumos sa baha, samtang daghang pamilya pod ang nanginahanglan sa agarang tabang og suporta. Grabe ka masubo ang atong kasi gumikan sa ato nga nakita nga mao ang devastating kayo nga effect sa bagyong Basyang. Ang Adventist Medical Center College nga nanguna sa pagresponde. Naghatag og mga relief goods, gipangaluhan sa mga SESO officers, maradika ug uban pa nga mga organisasyon nga nagtabangay. Ang Bangon Iligano natukod kini sa usa ka lamang katumong mutabang sa mga residente diri sa Iligan City nga naapektuhan sa bagyong Basyang, kung saan daghan kaayo ang mga napektuhan nga mga tao og kani siya na gipasiugdan kini sa mga student leaders diri sa AMCC og nagtipok kini og nagsabot para mutabang sa mga naapektuhan. Tungod niini nga kahimtang nahimugso ang Bangon Iligan, usa ka inisyatibo nga giuna sa nagkalain-laing organisasyon sa mga estudyante sa Adventist Medical Center College Iligan. Ang Bangon Iligan nahimong panigiusa sa kabatan-unan aron ipakita nga sa panahon sa kalisod andam silang mutindog ug mutabang alang sa kaayuhan sa komunidad. Ako kayo among pasalamat sa mga students and faculty and staff sa Adventist Medical Center College sa pag-support sa Bangon Iliganon pamaagi sa ilang donations through bugas, clothing, and relief goods. Dako po kayo migpasalamat sa mga sponsors o donors nga naghatag og monetary donations nga kini nakasupport sa amo ang pag-purchase sa mga groceries nga amo ang gi-repack for relief goods nga among gipan-distribute sa mga affected communities sa Iligan City. Ang Bangon Iligan nagpamatuod nga sa panaghiusa og bayanihan
ang paglaom magapadayon bisan pa sa kalisod. Kini si Foy padwagikan sa Adventist Medical Center College Iligan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapalawang Foy ni anang balita nga nagdalag paglaom alang sa itong mga kaigsuunan diha sa Iligan City. Dugang report, kabahay nining ang mga inisyatiba, bisan humok pa ang yuta ug hugaw pa ang dalan human sa kalisod, ang paglaom wala gayud mapalong. Kay ang National Service Training Program kun NSTP students og mga trabahante sa Adventist Medical Center College nagkahiusa sa Operasyon Limpyo. Usa ka inisyatibo sa maong tulungaan sakop sa Seventh-day Adventist Church sa Barangay Mahayahay, Dakbayan sa Iligan. Si kapaglama Liza Mulyon maghahatag sa detalye. Lapok na nagtapok sa kadalanan, traffic na nakapaungot sa biyahe, ug mga residente nga nagkinahanglan og aksyon. Mao kini ang nahimong kahimtang sa Barangay Mahayahay human sa pagbaha nga gidala sa bagyong Basyang ning Dakbayan sa Iligan. Operasyon Limpyo, hapsay kadalanan, gitambayayungan sa mga estudyante o workers sa Adventist Medical Center College aron maibalik ang kalimpyo o kaluwasan sa maong lugar. So as a AMCC student, mayo kayong naka-appeal kami ni nga lihok sa eskwelahan, especially nga daghan kay nang hinahanglan ni mga panahon na. So miskan pag meron ni siya nga tabang pero gikan ni siya sa among heart. Akong nabati sa pag-appeal sa cleanup drive is actually I'm very excited even though nga naapektuhan apila mo ang balay pero I choose to help others because it is an act of selflessness. Ang cleanup drive inisyatibo sa Adventist Medical Center College SDA Church inubanan sa NSTP CWTS ning tulunghaan. Ang kolehiyo, ingon man ang Iglesia Adventista del Séptimo Día sa Adventist Medical Center College nagkahiusa aron nga himuon ang usa ka clean up drive dinhi sa atong syudad. Inubanan sa pagtugot sa atong gobyerno aron nga ang atong mga estudyante, ilabi na ang mga estudyante na enroll sa NSTP makahimo sa paghimo sa espiritu sa volunteerism. Ang gipahinaan nga dalan usa ka national road sa Barangay Mahayahay, usa sa labing apektado sa baha. Tungod sa nagtapok nga lapok, naglisod ang mga motorista ug nagka-traffic sa maong lugar, hinungdan sa dugang kabalaka sa komunidad. Maayo ni atong gibuhat dinhi nga clean up drive tungod kay importante kay ni nga mahinlo ang atong dalan, makuha ang mga kuan mud, silt ug ang water nga kuan padayon paghihapon nga threat sa atong kuan public. Una sa tanan, dako ang among kalipay nga kami nakapartisipar ni ining clean up drive sa Iligan City. Pinangunahan of course sa atong local government unit sa Iligan City, gikan sa opisina sa mayor ug sa iyahang mga uban nga mga kaubanan. Ang Iligan City gayod nagginaot nga makabangon gikan sa dako nga kalamidad nga atong natagamtaman. We are very happy because all of our students have really participated from Adventist Medical Center College. Nangalipay kami nga among NSTP students, pinangunahan nila ni Sir Novi o ni Pastor Selgas, ug kauban sa among chaplain nga si Pastor Henry, ug sa uban pa nga mga faculty and staff nga nag-join niining maong programa alang sa pagbangon sa Iligan City. So sa mga kausapa, among gipasalamatan ang tanan, ang Adventist Medical Center College, sa tanan nga mga naghatag og tabang, sa tanan nga mga kamot nga nagtibayayong gayud aron maka-partisipar niining dakong buhat aron sa pagbangon og sa madali nga pagbangon gayud sa Iligan City. Nagkahiusa sa maong kalihukan ang Adventist Medical Center College ug ang city government ning Dakbayan. Nagpakita nga pinaagi sa panaghiusa dali mabuntog ang mga pagsulay. Sa matag lihok sa pag-alagad ang paglaom na padayon. Kini si Liza Mulyon gikan sa Adventist Medical Center College para sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag lam Liza Mulyon yan nga update ug atong ipadayon sa pag-ampo mga igsuon ang atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa maong pagbaha.
Og mga higala, dili lang ang atong mga kaigsuunan og mga magbubuhat ang naglihok. Apan apil usab ang master guides sa North Central Mindanao nga nangulo sa usa ka outreach sa Pugaan Seventh-day Adventist Church ug Barangay Mahayahay, Iligan City aron maghatod og tabang, pagkaon ug paglaom sa mga naapektuhan. Aniya ang report. Master Guides sa North Central Mindanao nangulo sa outreach alang sa Pugaan SDA Church ug Mahayahay, Iligan City, human sa bagyong Basyang. Nagpahigayon og community outreach ang Pawikan Master Guide Club of Cluster 2 sa North Central Mindanao, kauban ang mga Master Guides ug Pathfinders gikan sa Cluster 1, 3 ug 5 aron motabang sa mga naapektuhan sa Tropical Storm Basyang sa Iligan City. Ang grupo may responde sa Pugaan Seventh-day Adventist Church ug sa Barangay Mahayahay aron sa paghatag og relief assistance ug espiritual nga suporta sa mga residente nga naapektuhan sa bagyo. Lakip sa ilang kalihukan ang pag-apod-apod og mga donasyon ug pag-ampo alang sa mga pamilya nga naapektuhan. Sa ikaduhang adlaw, nagpadayon ang outreach sa Maglasang Compound, Purok, Manuang, Tubod, Iligan City. Diin dugang nga mga pamilya ang ilang natabangan. Ang maong inisyatibo kabahin sa ilang misyon sa pag-alagad nga nakagamot sa ilang pagtuo sa Dios. Pinaagi sa konkretong aksyon ug pagpakita og kaluoy, ilang gipadayag ang gugma sa Dios ug naghatag og paglaom, kusog ug kahupayan sa komunidad atol sa panahon sa kalisod. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. Salamat aning report ug salamat pod sa atong sa kadasig sa atong mga master guide sa North Central Mindanao. Lain usab nga inisyatibo sa Barog Iligan. Nagkahiusa ang atong mga ospital sa iglesia sa paghatag og paglaom o pagatiman sa komunidad. Ang Adventist Hospital nagtinabangay sa pagserbisyo sa mga nabiktima sa bagyong Basyang, pinagi sa libreng check-up, pagpanghatag og tambal, o nagkalain-laing serbisyong medikal alang sa mga naapektuhan sa pagbaha. Mahigala, aniya ang report. Adventist Hospitals naghiusa sa pagtabang og pag-atiman sa mga biktima sa bagyong Basyang. Naghiusa ang tulo ka Adventist hospitals sa Northern Mindanao sa usa ka medical mission isip tubag sa panginahanglan sa mga naapektuhan sa bagyong Basyang nga naglatid sa ilang pagtuo nga ang pag-alagad kabahin sa Kristohanong responsibilidad. Ang inisyatibo gipahigayon pinaagi sa kolaborasyon sa Adventist Medical Center Iligan, Adventist Medical Center Valencia ug Adventist Hospital Hinguog. Sa hiniusang paningkamot, naghatag ang mga medical team og libreng konsultasyon ug tambal sa kapin 500 ka adult ug pediatric patients aron matubag ang ilang pisikal ug agarang panginahanglan sa panglawas. Sumala sa mga tig-organisa ang maong serbisyo dili lamang pag-atiman sa lawas kundili usa-usab kapaagi sa pagpakita sa gugma sa Dios pinaagi sa konkreto nga aksyon. Gipahigayon usab ang psychosocial support program alang sa mga kabataan nga naapektuhan sa kalamidad. Mukabat sa 180 ka mga bata ang nakadawat og emotional nga suporta, pag-ampo og mga kalihukan nga nagtumong sa pagtabang kanila sa progreso sa trauma ug pagbalik sa paglaom. Gibase sa prinsipyo sa Biblia nga magdala kamo sa mga kabug-aton sa matag usa. Giingon sa mga Adventist health leaders nga ang ilang pagtinabangay usa ka pagpatuman sa ilang pagtuo. Ang maong medical mission nagpakita nga ang pagtuo ug pagtinabangay mahimong pundasyon sa pagpaayo, paghatag og paglaom ug pagpabangon sa komunidad human sa kalamidad. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. Dugang nga report mga higala kabahin sa Barog Iligan.
ADRA Philippines miresponde sa 620 ka mga kabalayan sa Iligan City, human sa kadaot nga gidala sa Tropical Depression Basyang. Pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay, naabot sa Adventist Development and Relief Agency ang mga naapektuhan aron maghatod og tabang, pagkaon ug paglaom. Daghang salamat sa suporta sa ADRA International, ADRA Asia Regional Office, ADRA Australia ug ang mga kauban gikan sa Southwestern Philippine Union Conference ug North Central Mindanao Conference, kauban ang Adventist Community Services ug ang mga voluntaryo sa Iligan City SDA Central Church. Labaw sa material nga tabang ang maong response usa-usab kapag paila sa gugma sa Ginoo. Nga bisan sa kalisod, dili gayud kita pasagdan. Sama sa giingon sa pulong sa Dios sa Salmo 46:1. Ang Dios mao ang atong dalagpanan ug kusog usa ka tabang nga anaa kanunay sa panahon sa kasamo. Gikan sa Iligan City, Anita sa General Santos City. Ang tinuod nga liderato dili lang makita sa titulo, kundi kasing-kasing nga andam moalagad. Sa Southern Mindanao, mas gipalig-on pa ang mga Adventist youth leaders pinaagi sa usa ka makapadasig ug makapauswag nga leadership training. Tumong niini ang pagpalambo sa ilang kahibalo sa pagdumala, pagserbisyo ug pagkiya sa kabatanunan sa ilang tagsa-tagsa ka distrito. Si Kapaglaom Laika Atienza, magayagyag sa detalye. Nagkaiusa ang mga Adventist youth leaders sa magkalain-lain nga bahin sang Southern Mindanao, diri mismo sa dakbayan sang Southern Mindanao Mission Headquarters, General Santos City, para sa ilang nga Adventist Youth Ministries Fellowship and Leadership Training. Gindala sang programa ang madalom nga mga leksyon para sa pagdumala, pagministeryo kag pagserbisyo sa simbahan. Gintugyan man ang higayon para sa pagpili sa mga opisyales nga mangin kaupod sa pagdumala sang Adventist Youth Ministries of Southern Mindanao Mission, mga lider nga magasaysay sang ila pagtuo pinaagi sa buhat, magadumala sa kabatanunan sa mas madalom nga relasyon kay Kristo kag magahatag sa direksyon sa misyon sang kabataan sa Southern Mindanao. Akong ipasalamatan ang tanan nga mga kaubanan nako nga mga field district pastors, mga church pastors, of course ato mga pangulo sa iglesia nga nagpadala sa ilang mga kabatanunan dinhi inyong gihaguan, inyong gigastuhan, o salamat kayo mga pinalangga magkaigsunan. Kini, sinugdanan pa lang sa kalampusan sa atong mga buhat diha sa Departamento sa Kabatanunan nga karong tuiga o hangtod sa walabot pa nga mga tuig, daghan pa ang mga activities nga itong pagahimuon. Mga kaigsunan, mga young people, ang atong mga batanon sulod sa iglesia, dako kaayo role, very important. Nga nag-describe ni Ellen G. White nga mga army na sa Ginoo nga kung matrain og insakto mahimong potential sa iglesia ug mo'y muhuman sa bulaton sa Ginoo. Ayaw ninyo pasagdi mga kaigsunan ang atong mga batanon, ato silang higugmaon, ato silang gakson ug ato silang sultihan nga nahigugma ta nila kanila ug ato silang bansayon sa insakto nga pagkabansay. Because the Bible tells us nga kung bansayon nato mga bata, mga kabatanunan, mahimo silang dili mawala sulod sa iglesia. It has been our objective mga kaigsunan nga ang atong mga batanon maluwas. Ang atong mga batanon mabisi sa pagserbisyo sa buluhaton sa Ginoo. Gikan diri sa dakbayan sa Southern Mindanao Mission, General Santos City, kini si Laika Atienza nag-report alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa kadasig Adventist Youth Leaders. Og dahan salamat ini nga report kapag Laom Laika. Gikan sa General Santos City, anita sa Butuan City. May arangkada ang Northeastern Mindanao Adventist Pathfinder sa ilang tactical inspection. Din gipakita ang ilang kahanas sa drills o gipamatud-an nga ang tinuod nga pagka-pathfinder makita dili lang sa kahapsay kundi sa espirituhanong pagpangandam. Unsa man ang highlights sa maong inspeksyon? Aniya si Allen Joel Suson alang sa detalye. It all came down this day.
the Northeastern Mindanao Academy Pathfinders gave their best shot after months of preparation and year-long wait. Northeastern Mindanao Academy Pathfinders finally underwent the Pathfinder Tactical Inspection 2026 at Northeastern Mindanao Academy on February 2, 2026. This activity evaluated student discipline, skills, execution, and overall preparedness as part of the Pathfinder program. The previous school year's tactical inspection was not held due to the SSD-wide Pathfinder category. The long wait made this year's event particularly significant, with students eager to showcase the skills they had honed over time. This year's Pathfinder Tactical Inspection features several key activities, including a marching band presentation, a theoretical exam, a demonstration of Pathfinder skills, a guidon drill, and a fancy drill. Each activity tested the students' precision, teamwork, and leadership developed through months of consistent training. It is overwhelmed and joy seeing our dear Pathfinders doing their best in Tactical Inspection Day. We back to the preparation of this event. I saw them very lousy, weak, and not smart, but in their passion and commitment to the club, look, the Tactical Inspection Day, it was very great success. The Pathfinder activities and performance, overall I will say very excellent, and they did very good performance. They are well prepared, all these Pathfinders. Really, this is the opportunity once a year. If we conduct a tactical inspection, they will grow more, they will be more skillful, and they will intelligent, and they will be a light of the world, light of the community all around this area. After a month of preparation, the Pathfinder Tactical Inspection 2026 concluded successfully, with Northeastern Mindanao Academy setting a high standard of performance. Nama Pathfinder Club received a Gold Award, earning a commendable overall rating and passing with flying colors. I am so proud of them as their battalion commander because I am not alone in this preparation. They are also with me and they never left me. So being a Pathfinder battalion commander in preparation for this tactical, I was never alone because dili man ma-prepare kung ako ra pud isa, because all of us here are united as one. From Hope Channel Caraga of Northeastern Mindanao Mission, this is Allen Josephson reporting for MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Allen Joel Suson. Alang sa balitang international, Belize Union Mission Volunteers mitabang sa pagtugod pag-usab og mga balay sa Jamaica human sa bagyong Melissa. Samtang usa ka Cuban Adventist musician nakadawat og national recognition tungod sa iyang kontribusyon sa Kristohanong musika. Ani sa kapaglaom Reman alang sa MISPA International News. Alang sa balitang international, Belize Union Mission Volunteers nagtukod pag-usab og mga balay sa Jamaica human sa bagyong Melissa. Usa ka volunteer team gikan sa Belize Union Mission kabahin sa Vivid Faith Network sa Seventh-day Adventist Church mitabang sa pag-ayo ug pagtukod pag-usab sa mga balay sa kasadpang Jamaica human sa kadaot nga gidala sa Hurricane Melissa. Kauban ang West Jamaica Conference, 7 ang gitukod pag-usab ug 8 ang giayo nga mga balay. Mitabang usab ang Gideon Rescue Company sa mga buluhaton sa paglimpyo. Isip kabahin sa community outreach, usa ka barber nga sakop sa team naghatag og libreng haircut sa mga residente. Gipasiugdan ni team leader Pastor David Campbell ang kadasig ug pagtuo sa grupo atol sa proyekto nga nahimong dakong tabang sa pagbangon sa daghang pamilya. Gidaig ni West Jamaica Conference President Pastor Glenn O. Samuels ang sakripisyo sa mga voluntaryo ug gipahayag nga padayon ang panag-uban alang sa disaster recovery sa maong rehiyon. Usa ka Cuban Adventist musician nakadawat og national recognition sa Kristohanong musika. Si Dairon Gavelian, usa ka Seventh-day Adventist nga musikero gikan sa Cuba, nakabot ang nasudnong pag-ila human makadaog sa Lucas Awards alang sa iyang mga Kristohanong kanta, lakip ang iyang music video nga Pecado.
Nagsugod ang iyang pananaw atol sa COVID-19 pandemic. Diin nagpaambit siya sa iyang musika sa usa ka WhatsApp group nga sa ulahi nahimong plataporma sa paghisgot bahin sa pagtuo. Gipasiugda ni Gavillian ang kahinungdanon sa iyang mensahe ug mas nidako ang iyang impluwensya pinagi sa kolaborasyon sa iladong mga producer ug pag-ila sa nagkalain-laing nasudnong media platforms. Sa awarding ceremony, iyang gipataas ang Biblia sa entablado, usa ka lig-ong pahayag sa pagtuo nga nakahatag og inspirasyon sa daghang tumatanaw. Kini nga hitabuan nagtimaan og dakong lakang alang sa Kristohanong presensya sa Cuba ug nagpakita sa mas dako nga pagdawat sa faith-based music sa mainstream media. Ang mga leader sa iglesia misuporta sa iyang misyon ug nagpasalamat sa iyang abilidad sa paghiusa sa pagkamamugnaon ug pagtuo bisan sa palibot nga kaniadto naglimit sa Kristohanong pagpahayag. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kaysa Balitang International. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa mayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod higayon kini si Rayman Napa alang sa Mizpa International. Daghang salamat kapag lang Reman yan ang Balitang International. Mga higala ang talento kung matudluan o matunan, mahimong instrumento sa mensahe o paglaom. Sa Adventist Medical Center College, nangulo ang Hope Channel South Philippines sa pagbansay sa mga estudyante nga adunay interes o potensyal sa pag-host. Usa ka aktibidad nga giorganisa sa Central Student Organization. Aniya si kapaglaom ni Yasi Foy Padua alang sa detalye. Ang Adventist Medical Center College Iligan nagpatigayon og Masters of Ceremony workshop aron mapalambo ang abilidad sa pagkighinabi o pag-host sa mga estudyante dinhi sa AMCC. Nangulo sa maong pagbansay ang Hope Channel South Philippines nga mitanyag og praktikal nga giya alang sa epektibong komunikasyon. Kanang dili kay energetic example serious kay ka vitamins and advocacy program. Sa imong kalwa, kabalo ka. Making everybody feel the energy and of course, running the program. Because that's what your job is. I would like to say thank you to AMCC, especially the CESO organizers for having this wonderful event. This is a great opportunity for some people who like public speaking, especially being a master of ceremony. And this is a great opportunity for us to hone our skills and our communication skills. Thank you so much. It is fascinating to be surrounded with people, young people, students who are aiming to become masters of ceremony, and I believe they have the capacity to do it. So AMCC, you are so lucky to have these kind of young people who are interested to be part of building up AMCC for the future. So thank you so much for the organizers. You did a great job, and thank you for the training you offered for our students here. So God bless you all, and keep your presence on stage for God's glory. Nagpahigayon og Master of Ceremony workshop alang sa 20 ka estudyante aron mapalambo ang ilang public communication skills. Gisugdan ang buntag sa lecture og aktibidad bahin sa papel sa MC nga estilo sa programa, voice, diction, script writing, stage presence, crisis management ug espiritual nga disiplina sa mikropono. Sa hapon gihimo ang hands-on activities o simulations sama sa formal academic o church programs, entertainment programs, crisis simulation, impromptu speaking challenges, script-to-stage exercises. Pinaagi sa workshop ng paligon ang kumpiyansa, artikulasyon, enerhiya o body language sa mga estudyante aron makahimo og hapsay nga epektibong pag-MC. Ang Adventist Medical Center College mapasalamaton sa Hope Channel Philippines nga nagpahigayon niining Master of Ceremony Workshop. Diin kining event nakahimo sa pag-enhance sa ato nga mga estudyante gumikan kay adunay daghan nga mga event. Unya nagaproblema kita o pangita og Master of Ceremony. Apan niining nga panahon
mapasalamaton kita gumikan kay na-enhance atong mga kabataan o nilapad ang ilang kahibalo mahitungod sa pagka-MC. Pinaagi sa workshop, mas napaligon ang kahanas o kumpiyansa sa mga estudyante dinhi sa AMCC nga andam sa pag-atubang sa mas dagkong papel sa pag-host o liberato. Kini si Foy Puado gikan sa Adventist Medical Center College Iligan alang sa Miss Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Foy niana nga balita. Mga kapaglaom, karong adlaw ang tibuok kalibutan nagselebrar sa adlaw sa gugma. Makarelate ka ba? Or mas priority nimo ang kwarta? Sa unsa daw si kapaglaom tawing adunay makapaikag nga mensahe kabahin niining kwarta, batok, gugma. Og sa mispa komentary, sa matag kalamidad sama sa bagyo ug baha, dili lang balay og kabtangan ang mawala. Kundili, usahay apil ang paglaom. Apan ang Seventh-day Adventist Community, uban sa pagdumala sa Adventist Development and Relief Agency, kun adra, andam sa kanunay sa pagtabang. Atong mahinabi, ang Country Director ni ining ahensya, Dr. Hope Apirocho. Kini og uban pa nga mga balita, atong atangan, human ni ning mubo nga pahinumdom. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors? They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents, there are 66 books and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books, and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold. The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages. We know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. Mga kapaglaom, isip usa ka Kristohanon, mas makatabang alang kanato nga kita magatuon sa atong balaang kasulatan. Daghang salamat niana nga pahinomdom. Ang lig-on nga iglesia nagsugod sa lig-on nga pagpanguna. Sa Cagayan de Oro City Central Church, nagpahigayon ang North Central Mindanao Headquarters of the Seventh-day Adventist Church ug usa ka Church Officers Convention alang sa Cluster 3 o Cluster 4 aron mas mapaligon ang pag-alagad ug pagdumala sa matag departamento. Si kapaglaom Mian Paul Pareño maghatag sa detalye. With the focus of advancing the mission of the Church, the North Central Mindanao Conference is holding its Church Officers Convention for Clusters 3 and 4 today, February 8, 2026, here in Cagayan de Oro City Central Church. Officers Convention serve as a platform for training, inspiration, and fellowship among the church leaders. Conference leaders emphasize the importance of officers being grounded in God's Word, faithful in service, and united in fulfilling the mission of the church. Daghan kog na learn nga din makapa-improve sa leadership sa church, labi na sa mga information na wala pa namon sabti sa uban namong function mo na among nangakuha nini nga convention, labi na sa open forum portion kay diha namon nakuha explanation sa atong mga directors. Nalipay kay ko nga nakahimo kong part ani nga convention tungod kay daghan kay kong na-learn, and then karon nga time nga nanata sa kaning about dito sa computer o ako church clerk ka sa among dapit, and then doon na siya dako kay nga changes kay parte sa mga reports kinahanglan na nga nanami knowledge about sa computer. Although wala mi computer, pwede ra di ay nga magbaton mi og cellphone, then dito na din ang reporting about sad sa mga kanang mga transferees. Gihisgutan ganina dit Pastor Duroy nga naami GC nga in case kung may mga transferees sa membership, dito na lang dahil mi mo chat o
among i-confirm dito sa daan nga church nga member ba ni siya dito, unya diretso na ang pag-transfer sa iya nga membership. Akong gikalipay og dako ang pagtambong sa atong mga kaigalaan ug mga kaigsunan gikan sa cluster 3 ug 4. Salamat kay sa inyong tanan mga kaigsunan. Ug ako nang hinaot nga Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kaninyo nga kamo manguli sa inyong mga simbahan nga fully equipped sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, labi na sa mga challenges ni tuiga nga atong ipakaylap ang buhat sa Ginoo. Kitang tanan magtambayayong sa pagduso sa bulaton sa Ginoo. Among pasalamatan usab ang North Central Mindanao Conference, ang administration sa mga directors nga sila nagdumala niining mga officers convention sa matag tuig ginahimo kini tungod kay para pag-equip sa atong mga pangulo aron ila mabuhat ang ilang mga responsibilidad sa ilang tagsa-tagsa ka mga iglesia. Akong hagit sa tanan nga mga kaigsunan nga mao nga niining tuig 2026 nga atong hugupan pagbuhat ang bulaton sa Ginoo o kitang tanan mosuporta niini para ang buhat matapos na o kitang tanan mamauli na niya ng langiton nga pulayanan nga gitaganas matag usa alang kanato. From CDO Central Church, this is Mian Paul Pareño for Mispa Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos sa mga kalampusan sa maong convention o gamong gayong kanunay nga pag-ampo o pagsuporta alang sa itong mga opisyales sa matag iglesia. Dahil salamat sa report kapag laom niyan. Mga higala karong adlaw Pebrero 14 ang tibuok kalibutan nagselebrar sa adlaw sa gugma. Ikaw, makaralit ba o dili lang sa kay mas priority ni mo ron ang kwarta? Si Kapaglawom Tawing, adunay makapaikag nga mensahe ni ining issue kabahin sa kwarta, batok sa gugma. Ato gani paminawon mga higala, dili lang sa unsa daw. Unsa daw? Hello mga igsoon. Pebrero na podron. Kumusta man ang atong kasing-kasing? Naabay gugma o kwarta ra gyud ang giuna karong panahon na? Ang uban busy kaayo sa gugma. Kilig-kilig, murag salida ba nga daw drama. Apan ang uban walay panahon kay kwarta ang giuna. Kay sa kalibutan karon, kun walay kwarta, lisod mangitag kalipay kung pandra taon ang dala. Unsa daw? Ikaw, asa man ka ani higala? Kung ikaw papilion, gugma o kwarta? Adto ba ka sa tao nga ikaw gugmaan o dadto ka sa tao nga ikaw maadunahan? Tara, atong pangutanon ang atong mga igsuon. Koy, para sa ima koy, kung papiliun ka, gugma o kwarta? Gugma. Kwarta. 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 Kwarta gyud. Kay ang gugma magigay is kwan siya kanang makatag siya o kaning gan sa ginhawa bitaw. Realidad ta karon ang gugma. Ambot lang primero ra na. Unsa ra gud ang gugma kung ikamatay pud nimo way kwarta? Kung way kwarta way gugma. Unya ang kwarta, mawala ra man na ang gugma, mapabilin man na sa tuwa. Pag abot sa panahon nga magkinaunsa, kwarta ra gyapon paingnan ani bulag ra gyapon, wala gyapon ang gugma-gugma. Mabuhi man sa mga kwarta if walay kwarta na magaway ra gyapon mis wala gyapon ang gugma. Para pud na sa ato ang isikat tao bitaw nga kana bitaw angay natoy gugmaon kay ang Ginoo man gugma. Unahon na sa gyud, ang una kung unsay paingnan ay sa nang gugma-gugma. Songs of Solomon 8 verses 7, dili kini mapalong bisan unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini. Bisan pag bulog sa baha ug kun may tawong mupalit og gugma, pinaagi sa salapi, mga yamid lamang ang iyang madawat. Kini si tawong galigo nga nagtuog gihapon sa gugma, apan mas lamig itong naikwarta. Unsa daw? Daghang salamat Kapaglaom Tawing. Mga kapaglaom, sa matag kalamidad sama sa bagyo ug baha, dili lang balay ug kabtangan ang mawala, kundili usahay apil ang paglaom.
Apan ang Seventh-day Adventist Community pinaagi sa pagpangulo sa Adventist Development and Relief Agency. Giisip nga dili lang kini responsibilidad apan misyon nga gisangon sa Dios. Karon atong pagahisgutan ang maong ahensya sa iglesia kung giunsa pagatubang sa kalamidad ug unsaon nato pagpadala og tabang ngadto sa mga biktima. Atong mahinabi ang Country Director sa ADRA Philippines, Dr. Hope Apirocho. Kauban si Kapaglaom Makerdayham, dinilang sa MISPA Commentary. Mayong hapon o kapisabat sa ato nga mga kapaglaom, nining kahaponon ato nga makauban sa MISPA Commentary, ang ato nga Country Director sa ADRA Philippines, Dr. Hope Apirocho. Doc, mayong hapon o kapisabat. Mayong hapon po, sir, and also happy Sabbath sa ato ang audience karon nga adlaw. Doc, kumusta ang ato nga director sa ADRA Philippines? Well and good. This is a work that God has assigned me to do. And so this is one of the mission field or mission works of ADRA. ADRA's philosophy is serving humanity so that all may live as God intended. Maupod na ang atong mission as children of God, di ba? Especially to bring hope to those who have no hope. So, mo nang ang among if tan-awon nimo nang among ADRA TV kada week na sila tagline din ha, Hope in Action. Praise the Lord, Doc. Umrag gitoyo gid sa Ginoo nga ikaw ang ma-assign diha to give hope to the people. Amen. Doc, nini nga lagi papahulay ato hisgutan bag ulan tag atake sa bagyong Basyang, pero tungod sa presensya sa ADRA ang mga tao, mga biktima, doon nagyapoy paglaom. Una nga pangutanan ning kapunon, Doc Hope, sa diha nga may biktima ang usa ka komunidad sa usa ka typhoon, usa ka bagyo. Unsa gyud ang unang himuon sa Seventh-day Adventist Church pinaagi sa ADRA? Okay, naatay ko answer before naatay process nga atong ginasunod ani sir. And usually, since in every emergency response sa ADRA, partner gyud namo ang ACS or ang Adventist Community Services. So sa usa ka area, kung naay may tabo sa usa ka area, like for example sa Iligan, ang ato ang mission ACS director should be siya yung mag-lead. So usually sa area, for example sa Iligan City, kung kinsa ang district pastor or whoever the pastor is there, through the ACS, they will call the mission na kinahanglan mi og tabang dinhi. Then the mission will put the call diri sa amo address sa ADRA Philippines, and then diha na magsugod kay kanimang atong responser, kinahanglan magutang maghimog proposal parang ipadala nato sa ato ang mga ADRA network nato dito sa US para silang makatabang pod sila sa pag-fund sa ato ang response sa usa ka area. So mao usually na ang among ginabuhat, sir. Pwede ba nato mahibalan kung kinsa gyud ang una mo identify sa area nga kini sila ang una nga tabangan nga mga biktima? Okay. Ang mo identify gud ana sir, ang mismo didtong ACS or ang pastor and to get in collaboration with the mission kung asa nga area ang tabanganan. Sila ang mo identify. Kay kami ni aman mi diri sa Luzon, di aman mi diri sa Silang. So di mi kabalo asa gyud sa area ang nakahibalo ang atong grounds. So the church, through the ACS and in collaboration with the mission, they will be the ones to identify asa ang area ang ato ang butangan og response. Ganun na, sir. Karon nga pangitabo, Dok, particularly sa Iligan, of course dako ang Iligan. So ang gihimo sa ato nga district pastor sa Iligan, so nagpropose siya dito sa ato nga opisina sa North Central Mindanao Conference. Kaya of course, ang atong Iligan nasakop sa North Central Mindanao Conference. So, si North Central Mindanao Conference dayon ang mukontak sa atong opisina sa ADRA kung kinsa gyud ang ato nga tabangan. Og praise the Lord kay daghan gyud na panalanginan, Dr. Hope, sa ato nga pinagi sa ato nga ADRA, opisina sa ADRA. Doc Hope, daghan ang mga tao nga gusto mo tabang. Actually, bisan ako, gusto ko mutabang. Ako, yano nga lungsuranon, yano nga membro sa
iglesia, gusto mi mo tabang. O unsaon man namo nga, kabalo na karon nga dahang kay mga scammers. Unsaon namo nga mapadala sa sakto nga panudlanan, sakto nga pamaagi, ang amo nga igatabang. Sir, may naami ka nang sa amo ang Facebook page, ADRA Philippines. O dito sa among Facebook page, sir, every time na typhoon, mag-call for donation, na ay QR code. Pwede nila gamiton ang QR code dito, kadretso na sa ADRA. Kung dili pod kabalong mo gamit og QR code, dito sa comments portion, gibutang pod namo ang among mga bank accounts na pwede ka mag-bank transfer, pwede po gani sa GCash number na apo dito para mo diretso sa ADRA nga ang mga donations nga or ang inyong gustong financial help nga inyong ihatag sa ato ang mga kaigsuonan nga mga victims, especially sa flood. So ako rin i-encourage and everybody kay I think siguro sir tanan halos na may Facebook karon, no? Follow sa Facebook page ADRA Philippines. And not only that, sir, financially kay na may uban man wa man gyud may kwarta. You can actually volunteer. So of course, kung gusto kang mag-volunteer, kung kinsa tay gusto mag-volunteer, iato ipaagi sa ato ang pastor sa ana nga area, and then for example sa Iligan kung gusto mag-volunteer, and of course coordinated also sa NCMC. Naman koy nag-message sa ako unsaon niya pag gusto siya mag-volunteer. So i-coordinate na with the ACS kasi laman ang mag-mobilize diha sa mga volunteers sa area. So mo nang atong partnership with the church, sir. Mao to nga atong miaging Huwebes, kung di ko masayop, ang atong Adventist Community Services sa atong department sa NCMC madasigon og daghan ang mga mi-volunteer padulong dito sa paghatag og tabang sa mga biktima sa Iligan. Doc, aside sa pagkaon, aside sa tubig, aside sa mga groceries, aside sa mga sinina, unsa pagyud ang long-term nga masuporta sa ADRA para sa long-term recovery kining mga apektado nga mga pamilya? Okay, sir. Naatay gitawag nato, sir, nexus between development and humanitarian action. Munang kami, sir, karon sa ADRA, we would want to have a better relationship with the ACS kay parang ang ACS pod matudluan nato nga dili lang ta mo stop sa paghatag og mga aid during response kundi ato nang ipadayon. So the thing is, ang ADRA wala man mi diha, sir, kasi may nabilin din ha, di ba, ang church o ang ACS. So daghan tang mas-support. Actually ang ginasuporta karon nato with the Iligan response dili lang kay aid atong gihatag kundi naaputay psychological first aid nga ato ang gihatag karon na atay mga at least debriefing sa mga victims. So ato ani, sir, partnership nato, the ADRA is willing to help the church or the ACS to train them on how to do development programming in the future po. Salamat kayo, Dr. Hope. Gani ang ato nga mga kaigsuonan, ang ato magigsoon nga mga viewers na to karon, kung lisod gid sa ato ang pagtabang financially, of course dili man tatanan makatabang gid financially, dili po tatanan maka-add to mo volunteer. Mga kaigsuonan, bisa na lang sa inyong pag-ampo alang sa ato mga biktima, ato sila masuportahan. Og salamat kay Doc nga ang atong mga Adventist Community Services nga mga volunteer o ato nga opisina, ato nga giawhag nga dili lang karon kay basin og karon nato tabangan pagkaugma wala na kumusta na ka sila ang atong gitabangan, no? Daghang salamat nga na, Doc. Doc, last message, katapusan nimong mensahe alang sa ato nga mga viewers. For everybody, ang partnership sa ADRA and the church, we have the same mission. Our mission is that the mission of ADRA is to serve humanity so all may live as God intended. And the mission of the church is that we can share the good news of salvation, the gospel. We can share our faith. Pwede lang kung dili ka kabalong magwali, actually we can show it through our compassion, through justice and through love sa mga ato ang mga community members nato. So I pray and I hope and I pray that
You will also continue doing the mission that God has assigned you to do. ADRA will also continue doing the mission that God has assigned us to do. And together, as the church and ADRA and members of this church, we can make or we can become a hope to a family or to the community where we are in. So daghan kayong salamat sa inyong tanan, and ayaw kalimot suporta sa ato ang trabaho diri sa ADRA. Just also go to our Facebook page, ADRA Philippines, to know more of what ADRA is doing. Sir Mac? Daghang salamat, Dr. Hope Apirocho, ang atong country director sa ADRA Philippines. Balik sa ato nga mga anchorman. Daghang salamat na ng impormasyon, Dr. Hope Apirocho o kapaglaom makirdayham. Mga igsoon, kung atong nasaksihan ganina ang tactical inspection sa Northeastern Mindanao Academy, ang Mindanao Mission Academy dili usab palupig. Dili lang makita sa uniform ug disiplina, kundi isa kasing-kasing nga anda mo tuman og moalagad. Aniya si kapaglaom April Grace Hesta alang sa update sa Mindanao Mission Academy Pathfinder Tactical Inspection. When discipline and courtesy work together, they form leaders who inspire others. So today, my beloved Pathfinders, give your best, not to impress, but to express the Pathfinder spirit within you. Stand tall, stay focused, support one another, and let your actions speak and commitment. Remember, you are not just Pathfinders in uniform. You are leaders in the making. First of all, I would like to thank God for the success of the program as well with the good weather condition. And I'm also thankful for the support of the parents as well with the teachers as well with the local government units who attended our tactical inspection, especially Mayor, the Vice Mayor, and the councilors. And we are so happy by the presence of our board members coming from the North Central Mindanao Conference, as well with our chairman, the directors, as well with the Hope Channel. So once again, God bless everyone and thank you for your support. Dako kini kaymuan sa ato nga mga estudyante, especially nga ang Pathfinders leadership is the highest leadership in our church. So alang sa ato nga maginikanan, ato silang tabangan nga makaeskwela sa ato nga eskwelahan, nga ma-equip sila, ma-train, nya labaw sa tanan, ma-nurture ang ilang spirituality as we wait the second coming of Jesus Christ. So panalangin kung ang inyong mga kabataan na dinhi sa ato sa MMA, tungod kay makatabang kini silang espirituhanon sa pagtubo, ingon nga mahimong i-implo usab sa komunidad o asa sila paingon on the future. So God bless and have a nice day. Ang maong tactical inspection nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa Pathfinder Ministry sa pag-andam sa mga batan-on alang sa usa ka kinabuhi nga puno sa serbisyo, disiplina ug espirituhanong kahulugan. Gikan dinhi sa Mindanao Mission Academy, kini si kapaglaom April Hesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Salamat kapaglaom April Grace Hesta. Mga higala, anhita sa itong bagong segment, ang News You Can Use. Ang programa nga puno sa impormasyon nga makatabang sa itong panglawas o kinabuhi. Karong adlawa, in celebration of Hearts Day, dili lang ta maghisgot og hearts sa pagbati, kundi ang pinakaimportante nga bantayan nato ilabi na sa atong pag-atiman niini. Let's talk about how to take care of our hearts. Kay ang atong kasing-kasing maoy nagapabuhi sa atong lawas. Unsaon man nato paghatag og gugma, pag-atiman sa pamilya ug pag-alagad sa Ginoo, kung ang atong kasing-kasing mismo ang dili healthy. Aron mas sakto ug mas klaro ang atong impormasyon, atong makauban karon ang usa ka medical expert, si Dr. Michelle Acero Palma, ang president sa Philippine College of Lifestyle Medicine, live via Zoom, aron atong mas masabtan unsaon pag-atiman sa atong mga kasing-kasing. Doc, good morning, good afternoon diha kanimo, Doc.
nasayad kami Hello, nga ang ma'am. Good imuhang afternoon. nasayad kami nga ang imuhang oras precious gid kaayo na bililhon, Doc, but daghan kaayong salamat nga ikaw nakig-uban kanamo diri karon. Doc, unsa man gyud ang ato ang pinakauna ug pinakasimple nga buhaton sa usa ka tawo aron maatiman ug mapanalipdan ang atong kasing-kasing? Maayong hapon sa tanan, and thank you for this wonderful invitation. You see, the world is celebrating the World Heart Day. So it's actually a nice reminder because up to this moment, it hasn't changed in the Philippines. Ang heart disease is still the #1 killer. So it's really rightful to talk about how we take care of our heart, not only every February, but every single day. So that question is big. Nindot na siya i-discuss, and I'd like to share with you the InterHeart study. So ang InterHeart study was conducted way back, in 52 countries. So they found out 9 risk factors for heart disease, and I believe this is important for everyone to know because to take care of the heart, you have to know unsa may mga risk factors so that you remove the risk factors, you manage the risk factors so that you don't develop heart disease. So there's big 9 they have identified. So unsa may buhaton, unsa gyud importante, this 9 are really important, and this is really impactful in taking care of the heart. So they have identified #1 is smoking. So there's no safe level of smoking. Kaya uban mo ingon, I only smoke like 2 sticks a day or 5 sticks a day. There's no safe level of smoking. #2 is abnormal lipids, ang cholesterol sa atong dugo. And we're focusing on the bad cholesterol, right? Because that one induces plaque formation in the blood vessels of the heart. So it's nice also to talk about how you can decrease lipids, paano nimo maubos, mapaubos ang lipids sa imo ang blood so that it do not produce plaques in the heart. #3 is hypertension. Daghan kay tao karon ay hypertension. In fact, this is an underestimate as always because Filipinos we're not used to going to clinics or doctors to have consults, right? So usually Filipino, we go to the doctor or hospital if we don't really feel bad. If we feel bad already. So hypertension is one of the risk factors. Next is #4 is diabetes. I'm sure sa atong mga taga-subaybay karong nga program, and congratulations by the way for this new segment. I believe it's really important to tackle these things. Daghan sa ato karon, we know someone who has diabetes, or it could be us who has diabetes as well. So that's one of the risk factors. In fact, when we have patients with diabetes, we also see them as patients with cardiovascular disease because diabetes is a atherogenic condition. So that means it induces atherosclerosis or heart disease. Next factor is abdominal obesity. So you will see people nga medyo dako sila, right? But for us in heart disease, what's more important is asa man na siya na-distribute ang fats. Because other people may be lean, ang ilang kamot, ilang tiil are lean, pero ang ilang fat is concentrated in the bellies, kanang naa sa tiyan. So that's what we are more concerned about, abdominal obesity. It increases the risk of heart disease twofolds. And of course, psychosocial factors. Your brain, your heart, your emotional and mental health actually increases cardiovascular events as well. And then the lack of daily intake of fruits and vegetables. So let me repeat, lack of intake of fruits and vegetables. That's what we need to emphasize. Mag-add jud ta ani every time we eat. In fact, that's the priority. Half of your plate should be fruits and vegetables. Next is physical inactivity. So many of us are already sedentary. So especially kids pa lang sedentary na, and even adults. The world now is inducing people to become sedentary. In fact, Philippines is one of the countries with the most sedentary behavior. And lastly, alcohol consumption. Now, there's mixed evidence with regards to alcohol consumption, but that's not a reason to begin alcohol consumption. There's no safe level as well in terms of other conditions. So what's the impact here? To take care of the heart,
think of those risk factors, and that way we can decrease the risk of having heart attack. So remember, the medications we're taking for hypertension, for diabetes, for cholesterol, they can protect us 20 to 30% of the time. But these risk factors we talk about from the InterHeart study, they protect your heart up to 90% for both women and for men. Dok, naa ba kay mga tips unsaon man namo pagpalangga ug pagatiman sa mga kasing-kasing aside sa katong magkaunta og mga healthy foods, always healthy fruits, unsa pa may mga tips, Dok, para ato kining ma-take care pag ginata tong kasing-kasing? Alright, so aside from those risk factors, it's more of behavioral change, no? So we always emphasize in lifestyle medicine, it's not easy to change a behavior, and most of the choices that we have are actually influenced by our environment. So that means what would be our breakfast would be determined kung unsa may available around you. Let's say for lunch, you work at home, you work from home, then whatever is available from home, that's what you eat. Pero o go work ka in the office or wherever you are, the choices that you will have most probably are the ones you will eat. Diba? So that's why tip is make sure you are in a working environment that's conducive for you to live long and to stay healthy. If not, no, if it's really challenging, then you have to do something to make sure that everything that we put inside our mouth will eventually help our heart. Okay, so I always remind patients that, remember, always think what follows after every swallows. Because those foods that you eat, the beverages we drink, eventually will end up to your blood vessels. So whatever things that you will take in, taas ba na siyang cholesterol, taas ba na siyang saturated fats, I believe you should know and we should know that it can reach our hearts. So dietary intervention is really one. We do not want to say na do not eat this and do not eat that, because in behavior change, minsan hindi na siya nag-work, no, it doesn't work anymore because people will feel really restricted, especially if you restrict people, they don't like it. Pero if we go for the rule of adding, so let's say for example, remember our stomach can accommodate 4 to 5 cups of food each meal, so we can practice preload. So let's say you preload with vegetables, and then you preload with a good amount of soup, which is vegetable broth. But remember, if your soup is my butter and my cream, then taas po na siyang calorie, taas po na siyang fat content. So, and you preload maybe with fruits, and then that will make you full enough. And make sure you add beans to your diet, no? You start with your protein. So, let me see, that's already 3 cups, no? Nga gikaon nimo. And then go ahead with the rest of the things you want to eat. So, if we tell patients that way, they will feel that they are not restricted. It's just that we are telling them to eat some portions that are healthy. You add this, kay mo ning gingon sa evidence, you take this fruits and vegetables because that will help you protect your heart. And never forget to become active. People will tell you, I don't have time to exercise. That's why oftentimes I don't say exercise. Just move. Just increase your physical activity. So after eating, just have 10 minutes walk, from after breakfast, after lunch, and after dinner. So that's total of 30 minutes already. Sleep is also very important. And of course, your emotional and of course, your mental health. Yes, very well said. Thank you so much, Doc. What is your last message sa ato ang mga kapaglaom karon nga minaw? So sa tanan nato nga kapaglaom nga gapaminaw karon, it's really important to take care of our heart. You only have one heart, by the way. You have 2 kidneys, but you only have one heart. And it's working for you 24/7. It pumps all the blood to support your whole body. And nanginahanglan po na siya og blood supply para sa iyang kaugalingon. You see, the heart is providing you everything it can to pump all the blood throughout your body. So take care of your blood vessels. If you don't have good flow in the heart, it cannot take care of you as well. So keep an open blood vessels by eating healthy and taking care of those risk factors that we have talked earlier. Daghang salamat, Dr. Michelle Palma. Busa mga kapaglaom, sugdanta ang maayong pagpili because healthy choices today make stronger heart tomorrow. Kaya diri sa news you can use, dili lang kita maghatag og balita,
maghatag usab kita og kahibalo nga magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Good news mga igsoon! Ang tinuod yatabang dili lang makita sa pagpanghatag sa mga relief goods, kundi oportunidad nga makapabarog og kaugmaon. Dili lang kasa, apan sustainable. Ikaw ba nasayod kung unsa kini nga programa? Ani programa sa gobyerno nga gitawag Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development diin para kini sa mga pobre, vulnerable o marginalized households aron matabangan sila makabarog pinaagi sa lig-on ug balungtaron nga panginabuhian. Mga kablaom, here's Good News Pilipinas. Good News Pilipinas, nasayod ka ba? Nga adunay duha ka paagi kung giun sa pagtabang sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program o SLP sa mga poor, vulnerable ug marginalized households aron makabarog ug makabangon pag-usab? Una, Micro Enterprise Development Track. Kung ganahan ka magsugod og gamay nga negosyo, ang SLP makatabang pinaagi sa paghatag og skills og training, pagpalig-on sa idea sa inyong negosyo, ug pagtabang sa pagpaandar sa inyong micro-enterprise. Sa simple nga pagkasulti, ang SLP mo tabang nimo mahimong negosyante. Ikaduha, Employment Facilitation Track. Kung mas gusto nimo ang mutrabaho kaysa pagnegosyo, ang SLP usab makatabang pinaagi sa skills, training ug job readiness, referrals ug linkages, ug pagtabang nimo makakita og trabaho nga angay sa imong abilidad. Sa simple nga pagkasulti, ang SLP mutabang nimo makapangita o makasulod sa trabaho. Busa, negosyo man o trabaho, ang SLP naaaron mutabang sa pagbangon o pagpalambo kanimo. Ug kung naapektuhan ang inyong panginabuhi o kita tungod sa disaster sama sa baha, bagyo, sunog o bisan human-induced hazard, pwede makonsider sa DSWD Sustainable Livelihood Program o mas nailhan nga SLP. O para makonsider sa SLP, kinahanglan adunay, una, naapektuhan gyud ang inyong livelihood o source of income tungod sa disaster o hazard. Ikaduha, ang inyong LGU kinahanglan adunay state of calamity declaration o incident report, pananglitan, sunog o baha. Ikatulo, kinahanglan apil mo sa LGU endorsed o certified list sa mga naapektuhang households o prospective participants pinaagi sa City o Municipal Social Welfare and Development Office o designated officer. Ug para sa inyong sunod nga lakang, mag-coordinate lang sa inyong CSWDO o MSWDO para sa certification, endorsement, o para mag-guide sa proseso. Kay sa panahon nga sa kalisod, dili lang tabang material ang atong gikinahanglan, kundi paglaom. O sa atong pagbangon at usab hinumduman nga ang Ginoo o ang tinubdan sa kusog ug panalangin. Sama sa giingon sa Roma 15:13, hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom, punon kamo sa kalipay ug kalinaw, pinaagi sa pagtuo, aron mag-awas kamo sa paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa padayon ta, kay bisan unsa pa ang bagyo sa kinabuhi, ang grasya sa Dios mas labaw. O pinaagi sa SLP, ato ning tabangan ang matag pamilya nga makabangon pag-usab, makabarog pag-usab, ug makalambo pag-usab. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Daghang salamat niya na nga impormasyon o nindot kay kini mga kapaglaom kaning SLP. Kay daw kaning tabang sa atong mga kapaglaom pod nga nanginahanglan. Og kapaglaom Ann o kapaglaom Andro, speaking of tabang, mga kapaglaom, dako gyud atong pasalamat sa Ginoo sa atong mga kapaglaom nga mitabang labi na dito sa Iligan sa nahitabo nga sa bagyo o sa
pagbaha. Nakita gyud nato kapag laom Renel, kapag laom Andrew nga sa trahedya nga kining pagbaha. Makita gyud mo ang kasing-kasing sa mga Pilipino ba nga andam gyud mo tabang. Tabang. Actually daghan pagid kaayo nga mga individuals ang nitabang sa Iligan, and we are so happy nga makapatambok siya sa kasing-kasing mga bisan pabitaw og nagkalain-lain sila nga mga organizations, nagkahiusa sila kapag laom Andrew. Usay maguna-una ta nga dautan na gyud ang kalibutan. Pero sa panahon nga sama niini, naapag gyud gihapon yung mga tao nga mga matinabangon nga atong makita Yes. sa atong pangapalibot. Yes. Nga adunay gugma. Nay gugma. Speaking of gugma, nga ata diri, unsa man gid para sa inyo ha? Gugma gyud or kwarta? Naguna-una bitaw ko ana. Pero akong na-realize nga kung pilion nimo ang gugma, kung tinuod ka nga nahigugma sa imong hinigugma, mangita mo gyud kag paagi nga maka-provide ka og kwarta. Lagi bo? Okay di magkamusugot nga maglisod ang imong hinigugma. Lagi. Amot ka sa inyo kung sa inyo ang nauna po. Kapag laom Renel, unsa man gyud niya Lagi. kwarta or gugma gyud? Si ate Kinen or kwarta? Kung mahimo gud mga kapaglaom, naagud na ta ang duha. Ang gugma ug ang kwarta nga maka-provide sa family. Okay. Ayun na lang mo pangutana sa kuan, pero mo confirm ko ato kang Kuya Andrew Lagi. ganahan ko kay dili practical ha, kwarta man gyud. Ayan ang Oo, gugma. oo. Pero nakita gyud nako kung naa gyud ang gugma, maningkamot man gyud na nga makakwarta. So mabuhi gyud gyapon ka kung naay Kung gugma. musod sa relasyon, dapat na magigud ang gugma. Oh yes, of course. So tama na natong gugma kapag laom Renel. Og mao kadto nga atong nagkalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita og sugilanon sa paglaom. Kini yung ubos nga igsoon, Riniel Capon. So gilanon nga makahatag kadatog kadasig og kaligod sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Ug kini ang inyong saksi sa matag kayuhan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kapaglaom Andrew Sinining. Kami kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa tumatud nga puluyanan. Ang tod sa sunod gayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.